Sinibak sa pwesto ang tatlong opisyal na bilibid sa gitna ng kabi-kabilang anomalyang natuklasan ng DOJ sa loob ng kulungan. Hindi pa tapos ang DOJ sa paglilinis sa bilibid, sasalakayin din nila maging ang balwarte ng isang grupong karibal daw ng grupong nasampulan sa mga naunang raid. Palitang hatid ni Emil Sumangil. Hindi lang daw ang bank robber na si Herbert Colanco o Colango ang may music studio sa Bilibid. Meron din daw ang drug trader na si JV Sebastian na kumakanta rin kasama ng sariling banda. Sumbong daw ng ilang inmates sa chopline ng Bilibid. Yung music studio ni Colanco, size, sa size pa lang sa laki, mas malaki yung kay JV. Tapos sa mga instruments, baka mas marami pang instruments yun kay JV. Pero hindi na raid ang studio ni Sebastian na bukod sa stage ay meron pa umanong bar. Kaya may namumuro raw na tensyon sa pagitan ng grupong pinamumunuan niya na komando at sa Batang City Jail kung saan chairman si Colanco. Ang tanong ng mga tao, bakit hindi pinuntahan yan? May nagpunta rin doon na mga NBI pero walang masyadong nakuha. Walang dinampot. Si JB nga naiwan doon. Kinuturo ni Herbert. Ano ba ang reaction mo doon? Reaction lang. Please. Normal sa kanya yung magturo. Itinanggi ng Justice Department na iniwasan ang kubol ni Sebastian na kabilang daw sa ikatlong wave ng mga raid. Binigyan din ng ultimatum si Sebastian at iba pang leader ng mga gang para isuko ang kanilang armas at iba pang kontrabando. Kakausapin din sila para maiwasan ang gang war. Whether or not i-produce nila, determinado rin po kami na hanapin ang mga yon. If we have to turn the whole facility upside down, we will do it. Hindi pa rin tapos si Dilima kay Colanco dahil sa poster ng singer na nagsasabing nasa Soler Grand Ballroom siya noong September 14. Bakit may ganyan? NBI, please verify that. PMPC Star Awards pala ang isinagawa roon kung saan itinanghal si Colanco na new male recording artist. Pero imbes na siya, isang taon ng Bureau of Corrections o Bucor ang tumanggap ng kanyang award. Sa ikalawang pagpasok sa Bilibid, natiyak na Dilima na nilinis na ang mga gamit sa mararangyang kubol na ni-raid nitong Lunes. Pero may bagong bistong mga mini kubol sa loob ng Building 1A na may mezzanine, bilyaran, kusina at sariling palikuran. Ang kubol namang ito, malabahay na. Meron ding flat screen TV, pati refrigerator, home theater, cellphone signal booster at pera. We do not allow yung ganito. Kasi kasi what if maraming humingi rin ng ganito, marami rin magpatayo ng ganito. Can we allow that? Kaya nga ma'am, bahay na to Sa kisame naman at sa likod ng isang kortina may itinagong mga aircon na bawal sa Bilibid. Inilipat na rin ang kulungan na nakatira ritong si Robert Lee, drug convict at pangulo ng Chinese convict sa Bilibid. Sa winasak namang dingding ng kubol na ito, natuklasang may mga sikretong kwarto at lagusan na konektado sa ibang kubol. May na-recover din dating gamit tulad ng flat screen TV at aircon. Meron pa mga mamahaling isda, American Bulldog, pati mga hiringgilya para sa illegal na gamot na ketamine. May nakita ring mga kahon ng mga sex enhancement drugs na pambabae, sabi ng chaplain ng Bilibid. Hindi imposible. Kasi pag may mga ganung concert siya, malaki yan. Maraming mga visitors na papasok eh. Sa dami ng visitors na hindi mo na alam kung sino doon ang legitimate visitors or yung mga talaga maghahanap buhay lang. Meron tinatawag natin sex trade o ganun. Or even magiging parang courier na mga kung meron mang drugs doon. Ang pagko-concert po hindi ko po alam kasi hindi ko pa naman time yun. Mahirap po kasing mag-akusa sa isang tao na ito ay prostitute, no? At ang alam ko naman po, lahat naman ng dumadalaw dyan ay dumadaan sa proseso. Hindi naman tiyak kung dahil sa prostitusyon, kung kaya 5 inmates sa maximum security compound ang positibo sa HIV na nagdudulot ng AIDS. Recently lang. But we have measures. We have acted on those. We have adopted certain safeguards. Inalayo na ang mga may HIV sa ibang inmate. Ginagamot yan. And naka-monitor tayo dyan. Kasi yan dumating galing sa amin. Galing sa ibang jail. No? Pagdating ng pagpasa sa amin, alam na namin, sinabihan na kami.
Sa gitna ito ng nadiskubring pagbubuhay hari ng ilang preso sa Bilibid, sinibak na sa pwesto sina NBP Superintendent Roberto Rabo, Assistant Director for Operations Celso Bravo at si Davao Penal Farm Superintendent Venancio Tesoro na dating hepe ng Bilibid. Emil Sumangil, GMA News. Depende siguro sa